Ang kwentong ito ay hango sa tunay na pangyayari na ibinahagi sa akin ng aking kaibigan na tatawagin nating sa pangalang Karen. Bata pa ako noon. Siguro mga nasa 11 to 12 years old ako noon. Pumunta kami sa Ilocos Sur, doon sa mga pinsan ko. Tapos, sumama ako sa isang prosesyon. Siyempre, kapag prosesyon, maraming tao, maraming santo, tapos nagdadasal sila, nagro-rosaryo, ganun. Tapos may mga dala silang kandila. Lakad kami, paikot ng buong barangay. Yung prosesyon, napadaan sa lugar na parang mapuno, masukal, basta mukha siyang gubat. Nakasunod ako sa isang babae. Mahaba ang buhok niya. Nakaputi. Patuloy ang paglalakad. Sige, lakad. At patuloy rin ang pagsunod ko sa babae na wari mo'y nakalutang. Napansin ko, ako ay nasa isang tulay. Tulay na parang iba ang aura. At sa tulay, makikita rin na patungo ito sa isang bangin. Isang boses ang narinig ko. Hoy Karen, ano ka ba? Saan ka ba pupunta? Hindi dyan ang daan. Dito ang tamang daan. Boses ng pinsan ko yun. At bigla kong naalala, nasan ako? Nasan ang prosesyon? Isang palaisipan ang pangyayaring iyon. Nakatulala ako at malayo ang tingin noong nakarating kami sa plaza kasama ng pinsan ko. Kinabukasan, nagdesisyon na kaming umuwi nila mama at papa. Halos 12 to 13 hours yung biyahe. Idinagdag ko na rin siguro yung pahirapan din kasing sumakay ng mga araw na yun eh. Bago kami sumakay ng bus, naikwento ko kila mama yung nangyari sa akin sa tulay. Nagulat ako sa sinabi ni mama. Naku, totoo ba yung sinasabi mo? At salamat naman at walang nangyari sa yung masama at di ka na paano. Alam mo ba na marami ng pangyayaring ganyan sa tulay na yan? Marami ng patay na natagpuan dyan. At alam mo, yung iba naman, bigla na lang naglalaho. At salamat na lang talaga at ikaw ay ligtas. Habang nasa biyahe kami, sumakit ang ulo ko. Napakasakit. Halos manlata ako. Tapos yung tiyan ko, sumakit rin. Nagtae ako. Tapos nagkandasuka na rin ako. Wala naman akong kinain bago kami umalis. Akala ko nga mamamatay na ako eh. Pag uwi namin sa bahay, nawala na lahat ng aking naramdaman. Parang walang nangyari. At makalipas ang ilang oras, nakapahinga na kami noon. May kumatok sa pinto. Tasing, tasing. At pinagbuksan ko siya ng pinto. Ay, Aling Yunida, kayo po pala. Wala po si mama eh. Lumabas lang po siya sandali. Kailan kayo dumating? Kanina lang po. Ganun ba? O sige, pakibigay na lang to sa mama mo. Ay naku, salamat po. Sige po. At napatingin siya sa likod ko. Karen? Pinsan mo ba yung nasa likod mo? Ang ganda ng buhok niya. Ang haba. Aling Yunida, ako lang po mag-isa dito. Wala po akong kasamang pinsan. Natakot ka ba sa ating kwentong kababalaghang ngayong araw? Kung oo, i-comment below mo na yan at maaari mo ring i-share ang iyong sariling karanasan. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell
para updated ka.